Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, sa ikalawang araw ng aming paghahanda, ipinapanalangin namin ang lahat ng mga magulang upang maging matatag silang pundasyon ng pananampalataya sa loob ng kanilang mga tahanan. Tulad ng talaan ng mga ninuno ni Jesus, naway maging buhay na saksi sila ng inyong katapatan at pag-ibig na nagpapatuloy sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Pagkalooban nawa ninyo sila ng pasensya at karunungan upang gabayan ang kanilang mga anak sa landas ng kabutihan at pagkilala sa inyong salita. Naway maging sentro ng kanilang pagsisikap ang pagbibigay ng pag-asa at pagkalinga gaya ng pag-aalagang ibinigay ni Maria at Jose sa banal na sanggol. Basbasan mo ang kanilang mga kamay at sakripisyo upang ang kanilang pamilya ay manatiling nagkakaisa sa pag-ibig habang hinihintay ang dakilang araw ng Pasko. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in our church, gathered today. Christ be our light, shine
in your church gathered today. Magandang umaga, magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus, ang banal na salita. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos, ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo at Maria, ikaw ay iniluwal bilang sa Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban, upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal, sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Panalangin ng Hubileo. Amang nasa langit, ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming kapatid na Hesukristo, at ang alab ng pag-ibig na pumupuno sa aming mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naway pumukaw sa aming mga umaasa sa pagdating ng iyong kaharian. Sa iyong biyayang bigay, gawin mo kaming masisipag na tagapaghasik ng binhi ng mabuting balita, na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sansinukob. Taglay ang mga pag-asang darating, ang bagong langit at bagong lupa, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay lubusan ng mapuksa at tuluyan ng mahayag ang iyong kaluwalhatian. Ang grasya ng Hubileo ay pumukaw nawa sa ating mga manlalakbay ng pag-asa, sa pananabik, sa makalangit ng kayamanan at mapalaganap namin sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan ng ating manunubos. Sa iyo aming walang hanggan at mapagpalang Diyos, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, banal na salita na nagkatawang tao, paspasan mo ang mga manlalakbay na dumudulog sa iyong dambana. Amen. Magsiupo po. Mapagpalang araw, umaga sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Pandiocese na Dambana ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ngayon po ay kalawang araw ng ating Misa de Gallo, December 17. Pangunahan po ni Reverendo Padre Ben Beltran, SPD, ang ating banal na pagdiriwang. Magsitayo po. Panahon at bumangon, kaligtan ang dilim, iwaksi ang kasalanan, dasay tuwirin, malapit ng kaligtasan, pangakong pag-ibig ng Diyos Ama sa langit, sa lupa'y darating.
iyong pagdating, papanawang dilim. Liwanag ka ng katarungan na nagbigay buhay sa aming mga pangarap at pagsisikap. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Yung mga ninuno po ni Jesus, ang binigyang pansin ngayon sa Ebanghelyo. Siya ay hindi putok sa buho, siya ay tunay na tao. Inilarawan ng listang ito ng mga ninuno ni Jesus ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang pinanakadulo ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas na matagal na nilang hinihintay. Kay Jesus, nagiging ganap ang kahulugan ng kasaysayan ng buong sansinukob. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsamba kay Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugo kang tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka na nagliligtas sa mga makasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaupo ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panalangin tayo. Manaming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Aya't makaligtas nawa kaming lahat, pakundangan sa panalangin ng mahal na Birhing Ina ng Diyos, upang sa aming kabutihan ay maliligtas kami sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kaniyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa lieg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huda'y liyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Nawaya ang kanyang ngalay ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog sa katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin, harinawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana magpakailanman.
Magsitayo po para sa mabuting balita. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom, si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. Si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. Si Josaphat ang ama ni Huram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hutam, na ama ni Akas. Si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. Si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiod, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azur. Si Azur ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, at naway sumasa atin ng Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ng higit na malalim ang ating pananampalataya. Sa unang pagbasa, sinabi na po sa aklat ni Heneses na darating ang Mesiyas, magiging hari na may kapangyarihan. Sa Ebanghelyo, dami pong pangalan yung binanggit. Hanggang saan kaya ninyo matutuntun yung inyong mga ninuno? Hindi tayo masyadong mahilig kagaya ng mga Hudyo eh. Pero sa amin, yung lolo ko taga Sarat, Ilocos Norte. Nung ako pinanganak, sinulat yung aming
Espanyol pa El Arbol de Familia ng mga Beltran daw. So, hanggang ikalimang lahi, nandun nakalagay sa, nakasulat. Kaya maganda rin malaman mo na taga-Bintar pala yung panglimang lahi namin. Pagkatapos nakapag-asawa, pumunta sa Sarat. Third cousin ko si Orlando Cardinal Beltran Quevedo. At yung lolo ko si Don Gregorio Sumel Beltran. Pangalawang pinsan ni Doña Josepa Edralin Marcos. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, may ninuno ka, hindi ka nga putok sa buhok. Tunay na tao si Jesus, yun ang ibig sabihin. Pagkatapos, sa Ebanghelyo, makikita din natin, si Jesus, may mga sinasabi siya. Sabi niya, bago pa si Abraham, ako na. Before Abraham was, I am. Ang lalim po ang ibig sabihin niya. Pagkatapos, sinabihan niya si Philip. Kasi sinabihan siya, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, Philip, yung nakakakita sa akin, nakikita ng Ama. At sa ibang talata, sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya sinasabi ng mga kasulatan, sa simula ay ang diwa, salita sa opisyal pero mamaya ipaliwanag ko kung bakit diwa ang. At ang diwa ay nasa Diyos, at ang diwa ay Diyos. Dumating po sa 451, itong dalawang kalikasan ni Jesus, the two natures of Christ. Council of Chalcedon. Nag-ipon po lahat ng mga obispo. Sinabi nila, paano natin mapaliwanag itong si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hypostatic union po ang kanilang ginamit. Ang sinabi nila, Jesus Christ is one divine person who subsists in two complete and perfect natures, one divine and one human. At ito, nagkakaisa itong dalawang nature ni Jesus. United without confusion, without change, without division, without separation. Yan po ay ang ating pananampalataya. Paglinggo, sinasabi natin na si Jesus, liwanag buhat sa liwanag, Diyos buhat sa Diyos. Light from light, true God from true God from true God, mula sa Ama. Gayon, nakikita ninyo po yung icon na nakalagay naman sa screen. Yung icon po na yan, mga ginawa yan, mga 5th century din kasabay ng Council of Chalcedon. True God and true man. Nakita po ninyo, kung aninawin ninyo, yung sa kaliwa, bahagi ng mukha, at saka yung sa kanan, magkaiba po yan sila. So, ang ibig lang sabihin yan, nilagay natin dyan. Ibig sabihin, true God and true man. Yung kaliwa, yung pagiging Diyos niya, art ang ginamit, at yung kanan, ang kanyang pagiging tao. Ngayon, ang simbahan, mahilig po yan sa intellectual discourse. Halimbawa, ang theology. Theology, theos, logos, is systematic and coherent discourse on the logos. Si Jesus ang logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. In arche, henho logos, sabi sa Greek.
Sinasabi natin na salita. Theologian po ako. Ang theologian, parang abogado po yan. Titignan nila yung banal na kasulatan, yung official teaching ng simbahan, kagaya ng Chalcedon, tapos tignan nila kung ano yung language na ginagamit, tapos papaliwanag nila yung pananampalataya. Parang abogado, titignan yung revised penal code, lahat yung constitution of the Philippines, pagkatapos paliwanag nila yan. Ang paliwanag ko po, ang diwa, ang tamang pagsalin sa logos, verbum sa Latin, dabar sa Hebrew. Kasi sa Hebrew po, iba ang salita. Yung nakakapagsalita, yung mga loro, nakakapagsalita yung mga mayna bird, omer po yan. Tunog lang yan. Pero yung tunay na dabar, na si Yahweh may dabar, yan yung may power at saka may noetic content na iintindihan. Si Jesus po yan. Paano natin mapaliwanag? Sa panahon ngayon, kasi yan po yung trabaho namin. Pag nagpari ka, 4 na taong philosophy, narito yan sila, tapos magnobisit po yan. 4 na taong theology pa yan. Yung mga theologian na kagaya ko, papadala sa Rome, 2 taon na mag-aaral, licentiate. Yan, pwede ka nang magturo sa mga seminaryo. Hindi ka pwedeng magturo doon na walang licentiate na parang MA. Pagkatapos niyan, babalik ka pa doon, mag-doctorate ka. Mabuti yung sa akin, mabilis-bilis. 3 taon lang akong nag-aaral sa Roma dahil nakakabagot din doon eh. May iba, 10 taon na hindi pa tapos yung kanilang doctorate. Nabanggit ko lang po yan na ang haba ng aming pag-aaral. Pagkatapos, yung aking doctoral dissertation, 600 pages, pinaliwanag ko po na yung Omer, salita lang yan. Yung diwa, ang bagay na pagsasalin, katumbas ng dabar, ng logos, at saka ng berbo. Paano natin papaliwanag ngayon sa mga kabataan yan? Dahil yung mga kabataan nawawala na sa pananampalataya dahil hindi raw nila maitugma yung paniniwalaan ng science at saka yung kanilang pananampalataya. Hindi po totoo yan. Theologian po ako. Pinag-aaralan po namin yung quantum physics. At dyan, may magagamit tayong paghahambing, analogy, metaphor. Ayan po yung, kung titignan natin, yung sinabi sa Chalcedon, that Jesus Christ, the Logos of God, is one divine person who subsists in 2 complete and perfect nature, one divine and one human. These natures are united without confusion, without change, without division, without separation. Ano po ang magagamit natin na paghahambing? Sa quantum physics, may tinatawag po na wave-particle duality. Ang ibig sabihin po niyan, yung electron, sabay po yan, na wave siya at particle siya. Wave-particle duality is the paradoxical observation that photons possess attributes of both waves. Ano ang wave? Non-localized, probabilistic, defined by fields. Wave po yan. Yung particle naman, yan yung mga parang butil ng buhangin. Particles are localized, discrete, defined by mass and position. So, ang ibig sabihin, reality is described by quantum physics na may electrons, may protons, may neutrons. At yung mga electrons, pag pinalusot mo doon sa double slit experiment po yung nakikita ninyo dyan eh. Pag minisir mo siya na wave, a wave ang lalaba. Pag minisir mo siya na particle, particle ang lalaba. Yung dalawa, hindi mo mapaghiwalay. Kaya yan po ang ginagamit ko na pagpapaliwanag kung bakit si Jesus ay true God at true man.
Tunay na Diyos at tunay na tao. Kung anong sinasabi ng mga scientists, mga quantum physicists, na ang electron, pwedeng wave, pwedeng particle, hindi mo mapaghiwalay, bilang theologian, bilang Catholic Church, tayo lahat, sinasabi natin, si Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya nagagamit ang science bilang analogy, bilang metaphor, para maipaliwanag na yung dalawang natures ni Jesus, hindi mo mapaghiwalay. Mahalaga po yan. Iyon ang akong punto ko ngayon, na mali ang mga iglesia ni Kristo, na tao lamang si Jesus. Ewan ko kung saan nangunguha ng Biblia yung mga si Manalo, na kung ano-ano na lang pinagsasabi. Kailangan po natin, kaya ang tagal kong pinaliwanag ngayon sa aking humili, kailangan pong panghawakan natin si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pag hindi siya tao, pag pangitain lang siya, hindi siya kaisa natin, hindi na tayo maliligtas. He cannot represent us. Kay Jesus, tunay na tao na kagaya natin, anak ni Abiud at saka ni Joachim at saka mayroon siyang mga ninuno, tunay na tao. Sapagkat siya ay tunay na tao, He can represent us. Pupunta sa Ama. Kumakatawan, sa lahat ng sangkatauhan, sinasabing, patawarin mo na sila sapagkat namatay ako sa krus. Bilang tao, naghirap ako. Bilang Diyos, kailangan panghawakan din po natin, sabi ni Saint Anselm. Sabi ni Saint Anselm, kung hindi Diyos si Jesus, hindi rin tayo maliligtas. Bakit? Sapagkat walang hanggan ang ating kasalanan. Bakit walang hanggan? Yung nilapastangan natin, walang hanggang Diyos. Sabi ni Saint Anselm, ang ating kasalanan nababatay sa antas ng pagkatao. Kung sampalin mo yung kapitbahay mo, sampalin mo yung isang senador, lalo na siguro yung naglalagay ng mga insertions, pero wala na po yan. Dahil siya senador, pag pinarusahan ka, mas mataas parusa mo dahil mataas ang dangal niya eh. Senador lang yan. Kung Diyos ang nilapastangan mo, walang hanggan ang kasalanan mo. May hangganan ka dahil tao ka lang. Kung si Jesus tao lang, may hangganan, hindi niya mababayaran ang walang hanggang pagkakasala ng sangkatauhan. Pero kung siya Diyos, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, liwanag buhat sa liwanag, Diyos buhat sa Diyos, walang hanggan siya. Mababayaran niya yung walang hanggan nating pagkakasala. Iyon po ang sabi ng theologian na si Saint Anselm of Canterbury. True God and true man. Tunay na Diyos, tunay na tao. Tagapagligtas. Kapag hindi siya Diyos, hindi rin niya mapaliwanag, maipakita ang Ama. Revelation ang kanyang isa sa mga function ni Jesus. Creation, revelation, redemption. Kaya kailangan panghawakan natin yung ating pananampalataya, nakabatay sa kasulatan, Jesus Christ is true God and true man. At bilang pangwakas, sasabihin ko rin ngayon, if Jesus is true God and true man, how should you live your life? Yan yung implication. Kung si Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao, paano ka dapat mabuhay? Mabuhay ka ba na nagtatampisaw lang sa putik ng kaligayahan, na parang hindi na mapaparusahan lahat ng mga kasalanan mo? Yung pagnanakaw mo sa flood control project, yung panloloko mo sa iyong kapwa. Kung tunay na Diyos at tunay na tao si Jesus, good will be rewarded and evil will be punished. Pananagutan mo lahat yung iyong ginawa, sapagkat ikaw may intellect and will. May isip ka at kalooban. Nakakapamili ka kung gagawa ka ba ng mabuti o gagawa ka ng masama. True God and true man, sabi niya, I will come back at the end of time.
Yung batang, sayang-saya tayo ngayon, Pasko eh. Pinanganak sa Bethlehem ang ating manunubos eh. Babalik sa wakas ng panahon yan at papanagutin niya lahat yung mga senador at congressman nandadaya, pinapahirapan ang bansang Pilipinas. Mananagot sila. Bawat isa rin sa atin, pananagutan natin ang lahat ng ating ginawa. Cute kasi yung bata eh. Para mas maganda yung Santo Niño eh. Pero paglaki niya, nanghahagupit yan. Kukuha ng lubid yan, hahagupitin yung nasa templo. Kasi sa sinabi niya, the house of prayer, you have made it into a den of thieves. True God and true man. Anak ni David, anak ni Jose at ni Maria, tunay na tao. Anak ng Diyos Ama, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan po ang batayan. Yan ang kahulugan ng ating buhay. That is our sense of purpose. Nasundin ang kanyang sinabi para matupad yung ating pangwakas na tadhana. Sapagkat ang ating tadhana mabuhay na walang hanggan kasama ni Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao sa kaharian ng kanyang Ama. Tinatawag nating langit yan. Tinatawag ni Jesus, kingdom yan. Repent and be baptized, for the kingdom of heaven is at hand. So ayusin natin yung ating buhay. Suriin natin yung ating budhi kung nasa tamang daan ba tayo. Kung hindi natin matutupad ang ating pagwakas ng tadhana. Hindi natin matutupad ang dahilan kung bakit nilikha ka ng Diyos at nilagay ka ngayon dito sa mundong ibabaw. Ganyan ang iyong mga magulang, yung mga lolo at lula mo, yung mga ninuno mo. Tao ka, nabubuhay sa mundo, tinatawag para maging lahat ng dapat kang maging. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus naging tao. So that you can be all that you can be. Ang lalim po niyan. Be all that you can be. Hindi ka narito sa mundo para lang kumain at matulog at mag-TikTok at Facebook hanggang hindi ka na makatayo. You are born for greater things. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. Be true to who you are. Magpakatotoo kayo sa kung ano kayo dapat maging. At ang batayan ng lahat niyan, Jesus Christ, true God and true man. Magsitayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Diyos Ama ng pusong bukas sa kanyang karunungan habang hinihintay ang pagdating ng kanyang anak, Diyos na totoo at taong totoo. Ang atin pong itutugon sa bawat panalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos
ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. O Diyos, aming Ama, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sanlilikha. Ituro mo sa amin ang landas ng karunungan habang matyaga naming hinihintay ang pagkakatawang tao ng iyong anak na si Isus. Tunay na Diyos, tunay na tao, dakilang manunubos ng mundo. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid, pang ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na isinilang ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Nagmalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikakatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa gandong ng paraan, kumuha si Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay dumitayin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagkunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng ina ng Diyos, ng mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan.
Alalahanin mo ang iyong simbahang naghahanap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal. Kasama ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ang mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Tunay na Diyos at tunay na tao. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel that holds in only exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou wisdom from on high, who orderest all things mightily. To us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come,
and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come thou wisdom from on high, who orderest all things mightily, to us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come thou rod of Jesse free, thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na birhe, pagtulad namin sa Kanya, ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga intensyon na nakalagay sa Belen. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya. Tapos na ito.
Magsiupo po tayo para sa ilang paalaala. Suportahan po ninyo yung mga nagtitinda dyan. Galing sa ibang mga parokya po yan. Nagkakaisa ang simbahan para pangalagaan ang kalikasan, para pangalagaan si Inang Daigdig. The Christmas 2025 schedule of Masses of the Shrine is now posted on the bulletin board and FB page. The 2026 Shrine calendar is now available for sale outside. For more details and updates, please check our bulletin board or our FB page. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Panalangin para sa mga intensyon na inilagak sa Belen. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-uugnay niya kami, O Ama, sa iyo. Sa kanyang pagbabalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsamo, sapagkat siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dinggin mo, Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ng iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, naway maging kaaya-aya sa iyo. Pagkaloob mo, umaawayng Ama, ang mga ito, kung ito'y naayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, ang banal na diwa na nagkatawang tao, tunay na Diyos at tunay na tao. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo, lalo na ngayong Pasko. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa kasay pag-ibig ng si Kristo'y isilang, may katuharing nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng hanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang kanutang natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na nagurot ng langit. Tayo'y magmamahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon ay hindi Pasko ay magbigaya.